Nagsisimula ang kwento sa Royal School. Sa loob ng isang silid-aralan, masiglang nagtuturo ang guro sa mga estudyante. Lahat kayo, tunay ngang ito ang panahon ng mga bayani. 5,000 taon na ang lumipas simula nang lumitaw ang Hero Chronicles sa mundo. Sa panahong iyon, maraming nagbago sa mga lupain, gaya na lang ng pagpili sa Royal School bilang lugar para sa Lunar Entrance Exam ngayong taon. Sa inyo, tiyak na may papasa sa pagsusulit na ito at maitalatala sa Hero Chronicles. Naniniwala ako na ang mga bayani ng hinaharap ay narito lang sa ating piling. Para makamit iyon, kailangan ninyong masiglang pangaral ng guro. Pero bigla siyang naputol ng isang ingay, kaya naman nainis ang guro. Makinig kayo sa klase. Sabi niya, sabay tingin sa isang estudyanteng puti ang buhok na nahihimbing sa loob ng klase. Ang ingay pala ay galing sa pagbagsak ng kaniyang inaantok na mukha sa mesa. Leo, kung sa tingin mo ay alam mo na ang lahat, sige nga, tanungin kita, anong mga ritual ang ginagawa noong 5,000 taon na ang nakalilipas para ang isang tao ay matawag na bayani? Bilang sagot, ang batang si Leo ay nagkamot ng ulo, tumayo, at nagsabing, kung pasisikatin mo ang pangalan mo, kusa ka na lang igagalang ng mga tao. Ito si Leo Plove, 15 taong gulang mula sa angkan ng Plove. Sa tapat niya, naramdaman ng guro ang pag-akyat ng kaniyang presyon. Dahil sa sagot na yon, pagkatapos, tila sanay narito, napabuntong hininga siya at bumaling sa iba, mayroon bang gustong sumagot? Bilang tugon, itinaas ng isang estudyanteng pula ang buhok na katabi ni Leo ang kaniyang kamay. Noong unang panahon, wala ng ibang paraan para makuha ang pagkilala ng Diyos. Ang mga bayani ay pinipili sa pamamagitan ng mga sagradong seremonya. Halimbawa, ang ritual ng dugo. Pagkatapos ng sagot na iyon, hindi nag-atubili ang guro na purihin siya. Napakahusay. Tunay ngang ang pinakamagaling na henyo. Sa mahika ng ating kaharian, si Gulliver Trident. Huminto sandali ang guro at nagpatuloy sa pag-udyok sa mga estudyante. Malaki ang ating inaasahan para sa Lunar Entrance Exam ngayong taon. Habang maingay ang lahat, ang bida nating si Leo, matapos ang ilang tanong, ay nagising din sa wakas. Binuklat niya ang libro sa harap niya at nag-isip. Dati, napakadaling makaharap ang mga Diyos. Ang mga sagradong ritual para parangalan ang mga dakilang bayani na lumaban sa mga halimaw. Ang mga Diyos ay nagbigay ng milagro sa mundo, ang Hero Chronicles. Pero bakit parang hindi nila ako nakikita? Isip niya habang malungkot na isinasara ang librong hawak niya. Ito ang dakilang bayaning si Kyle na muling nabuhay, pero sa kasalukuyan ay kinalimutan na ng lahat. Maya-maya, habang nagde-daydream pa si Leo, biglang nagtakbuhan ang mga estudyante sa bintana para tumingin sa labas, kaya na-curious siya. Narito na sila. Saan? Saan? Tingnan nyo. Iyan ang sagisag ng pamilyang Zeringer. Ang galing. Si Celia Zeringer yon. Sigawan ng mga estudyante na tila nakakita ng isang idolo, habang sa labas ng koridor ay kalmadong naglalakad ang isang dalaga, kasama ang maraming sundalong escort. Pagkatapos, may isang anunsyong umalingaw sa mga silid-aralan. Lahat ng estudyante, mangyaring magtipon sa hall ng walang exception. Ang pamilyang Zeringer ay bumibisita sa ating paaralan. Nang marinig ito, tumayo si Leo sa kanyang upuan. Nang makita ito ng kaibigan niyang si Trident, tinukso niya si Leo, susubukan mo bang magpasikat sa mga Zeringer? Akala mo ba mapapansin ka nila? Bilang sagot, tiningnan siya ni Leo na parang nakatingin sa isang tanga. Pupunta lang ako doon. Wala akong gana sa mga ganiyang bagay, hindi tulad mo. Pagkasabi noon, tumalikod si Leo at dire-diretsong lumabas ng walang pag-aalinlangan. Sa likuran niya, naramdaman ni Trident ang hiya at galit. Wala rin akong gana no. Gusto ko lang makita si Celia Zeringer bilang isang karibal. Sigaw niya. Pero kaway lang ni Leo ang nakuha niya na muntik nang magpabuga sa kanya ng apoy. Seryoso ako, mabilis na lumipas ang oras. Pumunta tayo sa isang training yard. Hawak na ngayon ni Leo ang isang kahoy na espada, handa nang mag-ensayo. Hindi niya pinabayaan ang pisikal na pagsasanay. Ang katawan ko ay hamak na mas maganda sa buhay na ito, sabi niya sa sarili. Bigla, may boses na bumulong sa kaniyang tainga. Ano bang malalim na iniisip mo, Dian? Pagkatapos ng mga salitang iyon, sumulpot ang isang babae sa harap niya at humataw ng espada. Na tila isang kaaway ang tinititigan. Nang hindi nag-aatubili, mabilis na itinaas ni Leo ang kaniyang espada para harangin ang tira. Magpapaliwanag pa sana siya, pero pinutol siya ng babae. Makikipag-sparring si nanay sa iyo. Hindi ka makakapasok sa lumer kung katamtaman lang ang galing mo. Ito na ang huling pagsusulit, sabi nito, sabay angat ng espada at muling sumugod para atakihin si Leo. Napakagatlabi siya habang tinitiis ang mabigat na palo mula sa kanyang ina. Sa harap niya, nang makita si Leo na nanginginig matapos ang isang tira, nang asar pa ito. Gusto mo bang seryosohin ko pa?
Nagsimula siyang magbuhos ng higit pang lakas sa bawat tira, at ang bilis ng kanyang atake ay lalong bumilis, kaya napilitan si Leo na magsikap ng husto para lang makasabay. Matapos ang ilang segundo, hiningal siya sa pagod. Nay, hindi ba parang sobrang higpit niyo naman? Reklamo ni Leo. Pero walang epekto ang kanyang mga salita, pinagalitan pa nga. Siya nito. Nakikipag-usap ka habang naglalaban tayo. Mas lalo pa nitong binilisan ang kilos at sumugod na parang humahati sa hangin, pero nang tumama siya, bigla siyang natigilan at nagsisi. Naku, hindi. Sobrang lakas ng tirang iyon. Sobra. Kung hindi makakaiwas si Leo, nagpanik na siya sa pag-iisip. Pero sa mapanganib na sandaling iyon, bahagyang iniling ni Leo ang kanyang ulo at kalmadong umiwas sa gilid. Habang gulat pa rin ang kanyang ina, inihataw ni Leo ang kanyang espada at itinutok ito ng diretsyo sa leeg nito sabay mahinang nagtanong, ayos lang ba kayo, Nay? Tulala ang ginang, hindi siya makapaniwalang tinalo siya ng ganoon kadali. Gaano ba kalalim ang talento ng batang ito? Matapos ang ilang sandali ng pagkamangha, tumayo siya, pinagpagan ang kanyang damit, at tinanong si Leo, plano mo pa rin bang pumunta sa Loomer? Ang Loomer Academy, ang akademya para sa mga bayaning tao sa hanay ng 4 na lahi ng mga bayani, dito malamang na maitatala at mapapangalagaan ang lahat ng iyong kakayahan. Tahimik na tumango si Leo. Oo, syempre. Nang makita ito, masayang sinabi ng kanyang ina, darating ang pamilya Zeringer, para bumisita at mananatili sila rito sa ating mansyon. Pupunta ang mga Zeringer sa bahay natin, tanong ni Leo. Tama. Hindi lang natutuwa ang kanyang ina, sinabi rin niyang kakausapin niya si Viscount Zeringer. Para ituro sa iyo ang teknik na aerial ng mga Zeringer. Gamit ang teknik na iyon, magiging sapat na ang lakas mo para makapasa sa exam ng Loomer sa susunod na taon. Ginulo niya ang buhok ni Leo, nang hindi alam ang tunay na nasa isip ng anak, inay, pero plano ko pong pumasok ngayong taon. Lumipas ang panahon, lumipat ang eksena sa harap ng mansyon. Gaya ng nabanggit ng kanyang ina, dumating na ang mga miyembro ng pamilya Zeringer sakay ng isang marangyang itim na karwahe. Bumaba ang babaeng nagngangalang Celia, at nagtataka siya kung bakit kailangan pa niyang pumunta rito. Bakit niyo ba napiling tumuloy sa ganitong klaseng lugar? Bakit hindi na lang tayo nag-hotel? Gusto ko lang mag-focus sa entrance exam ng Loomer. Bakit kailangang pumunta sa ganito kaliit na pamilya? Paulit-ulit ang mga tanong na iyon sa kanyang isip nang biglang magsalita ang kanyang tito. Bakit, hindi ka ba kuryoso tungkol kay Leo? Sabi mo wala kang pakialam sa pamilya Zeringer. Mayabang na hinawi ni Celia ang kanyang buhok at may halong pangmamaliit na sinabing, well, ang isang aspiring knight na hindi man lang alam gamitin ang aerial technique ay hindi worth it panoorin, di ba? Medyo iba ang tingin ko, bulong ni Zai. Binati ng dalawa ang mga may-ari ng mansyon. Isang karangalan na makilala kayong dalawa, bati nila habang yumuyuko. Ako si Zai Zeringer, sagot naman ng ginang. Siya si Rian Plove, ang ginang ng pamilya Plove, at ang lalaki sa tabi niya ay si Dade Plove, ang pinuno ng pamilyang Plove. Batiin mo sila, Celia, paalala ng Viscount. Kalmadong ipinatong ni Celia ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagpakilala. Ako si Celia Zeringer. Ikinagagalak kong makilala kayo. Natutuwa rin kaming makilala ka, nakangiting sagot ni Rian. Ha, kamukhang kamukha talaga ng batang ito ang kanyang tatay at tito. Matapos pagmasdan si Rian, biglang nagulat si Celia. Teka, itim na buhok at pulang mga mata. Posible kayang galing din siya sa pamilya. Para namang nabasa ni Zai ang iniisip niya, kaya tumango ito at nagpaliwanag, si Rian Plove. Siya ang iyong tita. Lumipat ang eksena sa parlor kung saan masayang nagchitsaa at nag-uusap ni Zai at Rian. Sinabi ni Zai na dumaan muna sila sa Royal School kanina. Punong-puno ito ng mga estudyante. Pero narinig kong hindi raw interesado sa iyo si Leo Plove at umuwi na lang siya. Dahil dito ay napatawa ng malakas si Rian. Ang dakilang reputasyon ng pamilya Zeringer ay nakakadismaya pala talaga. Kung na-offend ka man doon, humihingi ako ng paumanhin para sa anak ko. Wala lang talaga siyang pakialam sa iba kundi sa training. Nagtatakang nagtanong si Zai, anong klaseng bata ba si Leo? Kinumpirma ni Rian na mayroong pambihirang talento si Leo. Nagbago ang ekspresyon ni Zai, at seryoso siyang nagsalita. Naniniwala ka ba talaga na may karapatan si Leo na manahin ang firebrand ng mga Zeringer? Hindi lang dahil anak ko siya. Higit pa doon ang tiwala ko sa kanya, karapat dapat siya rito, sagot ni Rian. Ngumiti si Zai. Kung ganoon ang sabi mo, inaasahan ko yan. Pero kailangan ko munang personal na suriin ang potensyal ng batang iyon. Lumipat ang eksena sa kinalalagyan ni Leo. Nakaupo siya ng naka-Indian seat habang seryosong nagfo-focus sa kanyang cultivation. Isang mahinang liwanag ang kumislap mula sa kanyang kanang pulso. Biglang idinilat ni Leo ang kanyang mga mata at bumulong. Sa wakas, handa na ang sisidlan para matanggap ang lahat. Ang dahilan kung bakit hindi pa ako nag-aaral ng aerial technique hanggang ngayon ay dahil sa sandaling tumanggap ang isang tao ng aerial field.
Sa sandaling tumanggap ang katawan ng aerial field, natural na makikiangkop ang katawan sa ganoong uri ng field, at mawawala na ang pagkakataon na makapag-ipon ng mana at spiritual strength. Sa dati kong buhay, kung na-master ko lang sana ang kapangyarihan at katangian nila, marahil hindi ko na naiwan ang mga binhi ng kapahamakan. Sa buhay na ito, mamasterin ko ang lahat, simula sa aerial technique, sabi ni Leo sa kanyang sarili. Pero sa sandaling iyon, may boses na tumawag sa kanya mula sa likuran. Ikaw ba si Leo Plov? Di ba? Nagulat si Leo at napalingon. Ang bisita pala ay walang iba kundi si Celia Zeringer. Ngumiti si Celia at nag-alok. Sa nakikita ko, ayos na ang mga basic mo. Ako na mismo ang magtuturo sa iyo ng swordsmanship. Ano, payag ka ba? Masaya niyang sabi, pero ang totoo niyang plano ay para bumanggo ang pangalan niya sa ina ni Leo na si Rian. Hindi agad sumang-ayon si Leo at nagtanong. Sino ka ba? Buong pagmamalaking nagpakilala si Celia. Ako si Celia Zeringer, kilala rin sa titulong, ang Sword Maiden ng mundo. Ah, ganoon ba? Salamat sa offer, pero wala akong balak magpaturo sa taong mas mahina pa sa akin. Nagkibik-balikat na sagot ni Leo. Napanganga si Celia. Sinasabi mo bang mas malakas ka sa akin? Sabi niya. Napunong-puno ng pagkabigla. Nagpaliwanag si Leo. Sa laban ng buhay at kamatayan, mas malakas ka dahil hindi ako gumagamit ng aerial technique. Pero kung purong pag-espada lang, ibang usapan na yan. Kumpiyansang sabi ng ating bida. Nang marinig iyon, kumislap ang galit sa mga mata ni Celia. Sinulyapan niya ang tumpok ng mga armas sa gilid. Kaswal siyang kumuha ng isang espada at naghamon. Sige, kung ganyan ka kakumpiyansa, magduel tayo. Napangisi siya sa kanyang isip, akala mo ba dahil wala akong aerial technique ay mas malakas ka na sa akin? Ipakikita ko sa iyo ang pader ng katotohanan. Nagbigay ng kondisyon si Celia. Kapag nanalo ako, magiging alila kita sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 1 linggo, habang nandito ka. At paano kung ako naman ang manalo? Tanong ni Leo. Diretsyong sagot ni Celia. Kapag natalo ako, magsisilbi ako sa'yo. At doon nila pinagtibay ang pustahan. Mabilis na dinampot ni Leo ang isang kahoy na espada sa lupa. Kung ganon, magsimula na tayo. Bigla siyang sumugod at nagpakawala ng isang malakas na wind-tearing slash. Mabilis ding kumilos si Celia para humarang gamit ang kanyang espada. Pero pagkatapos ng kanilang pagbabanggaan, biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Tahimik niyang napansin na hindi biro ang bilis ng batang ito, pero alam niyang hindi sapat yon. Siya na ang naunang umatake habang ganon din ang ginawa ni Leo. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ng isang tibok si Leo. Nauna siyang humampas, kaya napilitan si Celia na itaas ang kanyang espada para sumangga. Sa pangalawang pagtama, naramdaman ni Celia na parang tinamaan siya ng isang kanyon. Anong klaseng lakas to? Sigaw niya sa kanyang isip at agad na tumalon pa atras para mawala ang puwersa. Tama ang naging desisyon niya, dahil ang dulo ng espada ni Leo ay tumama sa lupa at nagpabitak sa sahig na bato sa napakaraming piraso. Nang makitang umaatras si Celia, lalong sumugod si Leo at hindi siya binigyan ng kahit katiting na pagkakataong makabawi. Dahil sa nag-uumapaw na momentum ni Leo, alam ni Celia na hindi na niya ito mapipigilan. Itinutok ni Leo ang kanyang espada diretso sa Sword Maiden. Pero ang atake ay naharangan ng isang layer ng aerial field barrier. Hindi ba dapat ay purong laban lang ito ng espada? Malamig na tanong ni Leo. Kusa lang nag-react ang katawan ko, mahinang sagot ni Celia. Ayos lang. Ako pa rin naman ang mananalo, kalmadong sabi ni Leo. Hindi naman maitago ni Celia ang kanyang gulat. Ano? Sigaw niya. Ang pagkakaiba ng may aerial field sa wala ay parang langit at lupa. Tinanong lang siya ni Leo kung gusto ba niyang maramdaman ang pagkakaibang yon. Hinubad ni Leo ang pulsera sa kanyang braso at itinapon ito sa lupa. Agad itong nakilala ni Celia bilang isang magic bracelet at napasinghap value. Nang walang palipaliwanag, bahagyang ngumiti si Leo. Sumugod siya at ibinaon ang kahoy na espada sa aerial field barrier ni Celia. Sa isang ataking yon, ang barrier ay nadurog sa maraming piraso. Ano to? Ang lupit. Sigaw ni Celia sa kanyang isip, ang baliw na lalaking to. Lumipas ang oras. Nalipat ang eksena kung saan naglalakad si Rian kasama ang kanyang kapatid na si Zeiss. Bigla nilang nakita si Leo sa unahan. Leo, halika at bumati ka. Mga panauhin sila ng pamilya natin, pinagmasdan sila ni Leo at yumukod sa kanyang tito na si Zeiss. Ako po si Leo Plov. Inabot ni Zeiss ang kanyang kamay. Ako si Zeringer, ang tito mo gaya ng alam mo na siguro, ikinagagalak kitang makilala. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Leo habang nagtanong si Rian, nga pala, nakilala mo na ba si Celia? Ilang na tumingin si Leo kay Celia na nakahiga sa isang stretcher at binubuhat palabas ng mga kawal. Miss, anong nangyari? Masyadong mabilis ang lahat ng ito, sabi ng grupo ng may pag-aalala. Nang makitang walang malay ang kanyang pamangkin, nagmamadaling lumapit si Zeiss para magtanong, agad na nagpaliwanag ng detalyado ang isang kawal. At habang mas nakikinig si Zeiss, lalo siyang hindi makapaniwala. Natalo ng batang ito si Celia nang hindi man lang gumagamit ng aerial field.
Kahanga-hanga, papuri niya rito. Gayunpaman, hindi nagmalaki si Leo sa kanyang pagkapanalo, naniniwala siyang natalo si Celia dahil minaliit siya nito. Nagtanong si Zeiss kung ano ang naging kasunduan nila. Sumagot si Leo, ang matatalo ay magsisilbi bilang katulong ng nanalo. Kaya naman, si Celia Zeringer ay magiging katulong ko sa loob ng 1 linggo. Nang marinig iyon, nagdilim ang ekspresyon ni Zeiss. Mahalaga ang mga pangako, at si Celia ay miyembro ng pamilyang Zeringer. Hindi mo pwedeng pilitin ang bata na magtrabaho bilang katulong. Gusto kong kanselahin mo ang pangakong yan. Sa halip, bibigyan kita ng ibang pabuya, gaya ng pagputol ni Leo, habang tumatanggi. Ito ay pangako sa pagitan namin ni Celia, hanggat dala niya ang pangalang Zeringer, dapat niya itong tuparin. Nag-alok si Zeiss, pwede ko pang ituro sa iyo ang aerial field cultivation technique ng pamilya. Hindi niya alam na ang nasa harap niya ay isang maalamat na bayani na may sangkaterbang techniques. Singhal lang ang isinagot ni Leo. Ang isang aerial field technique para lang pagtakpan ang pagkakamali ng apo mo. Parang hindi naman yata karapat-dapat na pag-aralan ko yan. Dahil paulit-ulit na tinanggihan, hindi na nagawang panatilihing magaan ni Zeiss ang usapan. Leo Plov, sinasabi mo bang ang isang direktang miyembro ng pamilyang Zeringer ay magsisilbing katulong mo? At sinasabi mo ring walang kwenta ang aerial field cultivation techniques ng pamilya namin, tama ba? Oo, tama ka, kampanteng sagot ni Leo ng walang takot. Biglang tumawa si Zeiss ng masigla. Hindi mo ba naiisip na masyadong padalos-dalos ang sinabi mong yon? Nagpaliwanag si Leo na wala siyang balak na insultuhin ang pamilyang Zeringer. Kung ibibigay niyo sa akin ang aerial field technique ng pamilya bilang pabuya sa pagkatalo ni Celia, malugod ko itong tatanggapin. Pero inaalok niyo ang pabuyang yan para pagtakpan ang pagkakamali ni Celia, na ang ibig sabihin ay naniniwala kayong kung hindi lang naging pabaya si Celia, hindi sana siya matatalo. Pero kahit pa naging seryoso si Celia, ako pa rin ang mananalo. Ang mga kampanteng salita ni Leo ay nagpatawa kay Zeiss. Talagang kawili-wili. Kung ang pamilyang Zeringer ay may anak na gaya niyan, ikinaway niya ang kanyang kamay. Binigyan niya ng hudyat ang mga kawal na dalhin si Celia sa servants' quarters para tuparin ang pangako. Lumingon siya kay Leo at nagsabi, Leo, makinig ka. Tayo-tayo lang naman to. Tawagin mo na lang akong tito. Opo, tito. Tumango si Leo, na ikinatuwa ni Zeiss. Nang umalis na si Leo, naramdaman ni Zeiss na hindi na kailangang subukan ang potensyal nito. Lumingon siya kay Rian at sinabing, Ate, hilingin mong ituro kay Leo ang aerial field cultivation technique ng pamilya. Sige. Sa tingin ko ay mapapakiusapan ko ang panganay para matutunan ni Leo ang Phoenix Breath, sagot nito. Lumipas ang oras. Kinaumagahan, nalipat ang eksena sa kwarto ni Leo, si Celia, na nakasuot na ng uniforme ng katulong. At namumula ang mga pisngi sa tindi ng hiya, ay nagnitnit ang mga ngipin at nagsabing, sa loob ng 1 linggo, magsisilbi ako bilang katulong ng batang Panginoon. Ako si Celia Zeringer, ang iyong katulong. Sa loob ng kwarto, tutok na tutok si Leo sa pagbabasa ng libro. Pagkarinig sa kanya, sumulyap ang binata at sinuri ang dalaga. Tumango si Celia at sinabi ni Leo, bagay na bagay sa'yo. Ang simpleng uniforme ng katulong na hinaluan ng elegante mong estilo ay talagang maganda. Ang tono nito ay may halong pahiwatig na nagpangatog kay Celia sa galit. Alam kong maganda ako, pero ang sabihin iyon ng ganoon ay nakakapanindig balahibo. Hindi, wala akong intensyong bastusin ka. Pasensya na. May kaibigan kasi ako na walang tigil sa pagpupuri sa kagandahan. Siguro ay hindi ko na malayang naimpluwensyahan na rin ako ng mga iyon. Sumagot si Leo, saka napabuntong hininga habang inaalala ang isang malapit na kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay. Kapag nagkaroon na ng kapayapaan sa mundo, gugugulin ko ang buhay ko. Ibabahagi ko ang kagandahan sa lahat, iyon ang laging sinasabi ng kasamahan niyang iyon sa kanya. Sabi ni Celia, ang isang kaibigan na mahilig sa kagandahan ng ganoon ay tiyak na kamangha-mangha. Ang problema ay masyado silang seryoso, bulong ni Leo, habang inaalala ang isang pangyayari noon. Ang kasamahan niyang mahilig sa kagandahan ay may mungkahi noon. Gusto niyang gawing modelo sa pagpipinta ang 2 babae sa kanilang grupo. Ang mga istriktong babaeng iyon ay mas elegante pa kaysa sa kahit kanino. Luna, ginagawa ito para sa sining. Maaari ka bang mag-post ng hubad para sa akin? Nagdala pa nga ako ng sketchbook, sabi nito ng may galak. Pero bilang sagot, binugbog siya ng 2 babae sa grupo. Bal. Dahil sa kuryosidad, naisip niyang mukhang espesyal na manual para sa pagsasanay ito, kaya nagtanong siya, anong binabasa mo? Tumingin naman si Leo sa hawak na libro. Walang kaabog-abog siyang sumagot, ito ba? Madalas ko tong basahin noong bata pa ako. Tungkol ito sa pinagmulan ng bayani. Gulat na gulat si Celia sa narinig. Alam niyang kuwentong pambata lang iyon, pero 15 taong gulang na si Leo. Humakbang palapit ang lalaki para suriin ang mga libro sa istante. Sinabi ni Celia na mukhang gustong-gusto talaga ni Leo ang kwento tungkol sa pinagmulan ng bayani. Kahit daw ang mga eskolar na nag-aaral tungkol sa mga dakilang bayani ay hindi siya mapapantayan. Namangha siya sa dami ng librong nakolekta ni Leo.
Pero, sabi ni Leo, hindi naman daw niya sinasadyang maipon ang mga iyon. Dumampot ng isang libro si Celia at bumulong, pero parang ang dami yatang libro rito tungkol kay Kyle. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Leo na tila may naaalala. Sa mga nagawa ng mga dakilang bayani, may mga tagumpay na hindi malinaw kung sino ang may-ari, sa tingin ko. Baka sa kanya ang mga iyon. Pagkarinig niyon, umiling si Celia bilang pagtanggi. Malamang ay isa lang siyang manloloko na gustong nakawin ang karangalan ng tunay na bayani. Iyan ang karaniwang paniniwala. Siyempre, ganoon din ang tingin ko, bulong ni Leo sa sobrang hinang boses na hindi na narinig ni Celia. Ano yon? Tanong ulit ng babae. Hindi na ito inulit ni Leo at iniba na lang ang usapan. Sige na, magsisimula na tayo ng pagsasanay pagkatapos mag-almusal. Sige. Sa narinig na ito, kuminang ang mga mata ni Celia at nagtanong sa batang amo kung maaari po sana. Pwede bang sumabay ako sa pagsasanay nyo? Naisip niya, gusto kong malaman ang sikreto sa likod ng lakas niya. Pumayag agad si Leo dahil wala naman siyang itinatagong sikreto sa kanyang kapangyarihan. Mahihirapan kang humabol sa akin. Sigurado ka bang gusto mong sumubok? Dahil sa tonong tila minamaliit siya, sumigaw sa galit si Celia. Ako kaya si Celia Zeringer. Pero nang magsimula na silang magsanay ng magkasama, napagtanto ni Celia kung gaano ito kabagsik at katindi. Hindi nagtagal, basang-basa na siya ng pawis at humihingal na sa pagod. Habang nakatingin sa kanya, kalmadong pinagmasdan ni Leo ang kanyang kalagayan. Kapag ang stamina mo ay umabot na sa limitasyon, babagal ang reflexes mo, magiging lampa ang mga kilos mo, at malalantad ang likod mo ng ganito. Tumingin si Celia kay Leo nang may pagdududa. Matapos sagarin ang katawan niya ng ganito, pagsasanay lang ang tawag niya rito. Oo, sagot ni Leo. Umiling siya at pinuna ang sitwasyon. Masyadong mahihina ang mga bata ngayon, matapos ang 5,000 taon ng pag-unlad ng aerial field technique, napabayaan na ang pisikal na pagsasanay. Ang aerial field ang kapangyarihang nagpapalakas sa pisikal na kakayahan. Kapag pinalakas ang katawan, gaganda rin ang takbo ng field, pero hindi nila ito binibigyang halaga. Matapos magpahinga, pinilit ni Celia ang sariling tumayo para umatake muli. Wag mo akong minaliit, ikaw na buwisit na batang puti ang buhok. Sumugod siya kay Leo, pero parang pagong na siya sa bagal. Isang beses lang ikinumpas ni Leo ang kanyang espada, at madali siyang napatalsik. Malapit nang maiyak si Celia. Bakit? Bakit hindi ako manalo-nalo? Kalmadong lumapit si Leo at nagsabing, nakakainis, di ba? Sige, kunin mo to, utos niya sabay abot ng isang pulseras kay Celia. Pagkahawak ni Celia dito, biglang bumaon ang mga kamay niya sa lupa dahil sa bigat nito. Isa pala itong pulseras na may mahika ng grabidad. Isuot mo yan sa training natin simula bukas, sabi ni Leo, habang makahulugang nakangiti sa nakikita niya. Natutuwa siyang makakita ng taong handang maghirap kasama siya. Lumipas ang panahon, at nalipat ang eksena sa isang bakanteng lote. Habang nag-iensayo sina Leo at Celia, tahimik lang na nagmamasid ang kanyang tiyo mula sa malayo. Sa tingin niya, magiging magandang karanasan ito para kay Celia. Hindi masamang subukan ang kanyang pride bago siya pumasok sa lumen. Iyon ang nasa isip niya kaya naman tinawag niya si Leo. Leo, balak kong hilingin sa pinuno ng pamilya na ipamana sa iyo ang teknik na Phoenix Breath. Nagulat si Leo sa narinig. Nabalitaan na niya ang teknik na ito noon. Ang Phoenix Breath ang pinagmulan ng lahat ng aerial field techniques sa pamilyang Zeringer. Alam niyang ang mga kinikilala lang ng pamilya ang pwedeng makakuha nito. Agad namang tumutol si Celia, hindi papayag si ama ng ganoon kadali. Tumango ang kanyang tiyo at sumagot, tama ka. Kaya naman may isang kondisyon, kailangan mong makapasa sa Lumen Entrance Exam ngayong taon. Mahinahon lang ang boses niya, pero nagpanik si Celia para kay Leo. Ano? Ang Lumen Entrance ay isang live combat test. Alam niyo namang masyadong delikado para sa isang taong hindi gumagamit ng aerial fields na gaya ni Leo ang sumali doon. Pero sa halip na matakot, tila hindi man lang nabahala si Leo. Nakaramdam pa siya ng kakaibang pananabik. Tunay na labanan, ha? Sige. Wala na rin naman akong ibang pagpipilian. Kahit nakakabahala, nakaramdam pa rin siya ng hindi maipaliwanag na pananabik. Tunay na labanan, ha? Sabi ko na nga ba? Wala na akong ibang choice. Tanong ng kanyang tiyo, anong tingin mo doon? May tiwalang tumango si Leo. Sabi ng tatay at nanay ko, rerespetuhin nila ang desisyon ko, kaya. Sasali ako, sabi niya. Hindi na masyadong nagulat si Celia sa sagot ni Leo. Gaya ng inaasahan, balak talaga ng bata na kumuha ng pagsusulit ngayong taon. Dahil sa bagong inspirasyon, ibinuhos ni Leo ang lahat sa pagsasanay. Magpahinga muna tayo ng kaunti, tapos ituloy na natin ang pagtakbo. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Sigaw ni Celia. Pagkalipas ng isang linggo, lumipat ang eksena sa paaralan. Ngayon na ang entrance exam ng Lumen Academy, at maaga pa lang ay nagtipon-tipon na ang mga tao para maghintay sa pagsusulit. Ang pagdating ni Celia ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi ba si Celia Zeringer yon? Ang galing, nakita rin natin sa personal ang babaeng platero.
Sino yung kasama niya? Maririnig ang mga bulong ng pagtataka. Tumingin si Celia kay Leo at nagtanong, kinakabahan ka ba? Hindi naman po, binibini, malumanay na sagot ni Leo. Tinukso niya ito gamit ang kanyang mga mata. Bilang paalala. Pero dapat ayusin mo ang paraan mo ng pagsasalita. Nabigla si Celia sa biglaang hirit na iyon. Sa sandaling iyon, isang boses. Ang tumawag mula sa likuran, binibining Celia. Lumingon silang dalawa at nakita ang tumatawag ang kaibigan nilang may pulang buhok na si Gulliver. Trident. Nagulat siya nang makita si Leo sa tabi ni Celia. Leo, anong ginagawa mo rito gayong hindi mo man lang alam kung paano gumamit ng mana fields? Nagmamadaling bumati si Gulliver kay Celia. Binibining Celia, ang saya na makita ka. Ayos ka lang ba? Tiningnan siya ni Celia at Leo. Na parang isa siyang tanga, kaya naman naging awkward ang naging sagot ni Leo, at hindi na nakapagsalita si Trident. Sa huli, siya ay nagpakilala na lang. Ako si Gulliver Trident. Binati kita noong bumisita ka sa paaralan dati. Ang pinakamahusay na magical prodigy sa lugar na ito, dagdag pa ni Trident. Pero bago pa siya makatapos, pinutol na siya ni Celia. Pasensya na, pero wala talaga akong matandaan tungkol sa iyo. Paalam. Hinawakan niya ang kamay ni Leo at mabilis na umalis. Biglang may isa pang boses na narinig. Celia, matagal na rin tayong hindi nagkita. Ang boses na iyon ay sapat na lakas para makuha ang atensyon ng lahat sa bulwagan. Ang may-ari ng boses ay magkapatid na lalaki at babae na parehong may kakaibang pilak na buhok. Ang kuya na si Abad Llewellyn, 16 na taong gulang, at ang kapatid niyang si Chelsea Llewellyn, 14. Sino sila? Mausisang tanong ni Leo, habang pinagmamasdan ang kanilang itsura. Hindi na malayang hinigpitan ni Celia ang pagkakahawak niya at nagpaliwanag. Sila ang magkapatid na Llewellyn mula sa isang marangal at bayaning pamilya ng Roger Empire. Mga miyembro sila ng Lipeng. Llewellyn. Kukuha rin sila ng exam, kaya hindi tayo pwedeng matalo. Hindi matatanggap na matalo ang mga Zeringer sa mga Llewellyn, sabi niya, habang ang mga mata niya ay nagniningning sa determinasyon. Pero mula ako sa pamilyang Plove, walang emosyong sagot ni Leo. Sumunod, lumapit ang magkapatid na Llewellyn. At muling binati si Celia. Matagal na tayong hindi nagkita, Celia. Tumango naman ang babaeng platero bilang tugon. Oo nga, matagal na. Tayong hindi nagkita, Abad Llewellyn. Sino naman ang kasama mo? Tanong ni Abad. Tumingin si Celia kay Leo at malakas na ipinakilala ito, isa siyang miyembro ng pamilya Marquis sa kaharian ng Delrod. Si Leo Plove mula sa pamilyang Plove, agad namang nawalan ng interes ang kapatid niyang si Chelsea. Isang hamak na mamamayan lang pala, malamig niyang sabi. Ganoon din ang ipinakitang ugali ni Abad. Pagkatapos silang batiin, mabilis siyang umalis habang pinaalalahanan si Celia. Sa akin mapupunta ang unang pwesto. Tara na. Opo, kuya, sagot ni Chelsea. Naiinis. Sa mapagmataas nilang asal, nagreklamo si Celia. Ang yayabang talaga, tatalunin ko talaga sila. Hindi pa man siya. Natatapos ay isang malakas na tunog ang kumuha sa atensyon ng lahat. Sa mataas na plataporma, isang batang guro ang lumitaw. Mukhang nakatipon na ang lahat. Ako si Albie Geron, professor ng Lumen Academy. Umalingaw-ngaw ang pangalan niya. Ang ekspresyon ni Celia ay nagbago. Bumulong siya kaya si Albie, ang mages na may evil eye. Nakita ni Leo ang gulat niya kaya nagtanong ito. Nang may pagtataka, sino yan? Mas lalong nagulat si Celia dahil hindi kilala ni Leo ang professor. Hindi mo talaga siya kilala? Isa siyang bayaning nakatala sa heroic records. Punong-puno ng paghanga ang kanyang boses, kaya naman mas seryosong tiningnan ni Leo ang figurang iyon. Isang taong tinaguri ang bayani ng panahong ito. Ang mana sa kaliwang mata niya ay tiyak na ang evil eye, sa isip ni Leo, habang pinagmamasdan. Ang enerhiyang lumalabas sa kaliwang mata ni Albie. Lingid sa kaalaman ni Leo ang iniisip nito, nagsimula ng magpaliwanag si Professor Albie tungkol sa pagsusulit. Kanyang ipinaliwanag na kasama sa exam ang pakikipaglaban sa ibang tao at pagpatay ng mga halimaw. Ang bawat isa ay dadaan sa dalawang yugtong ito ng sunod-sunod. Sa tingin ko ay masyadong nakakaabala ang paraang ito, sabi niya. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinunog ang mga papel na hawak niya, kumuha siya ng isang libro mula sa kanyang coat at ginamit ang kanyang kapangyarihan para buksan ang heroic records. Bumukas ang mundo ni Albie, simula sa Beast Forest. Isang dambuhalang magic array ang lumitaw sa ilalim ng paanan ng lahat na naglalabas ng matinding enerhiya. Malamig na sabi ni Albie, hindi ko papayagan ang anumang pagkaantala. Pagsasamahin ko na kayong lahat at magsisimula na tayo agad. Samantala kay Leo, sinamantala niya ang pagkakataon para balikan ang mga alaala tungkol sa heroic records. Ang heroic records ay hindi lang basta talaan, ang tunay na halaga nito ay ang pag-iimbak ng mga pagsubok na pinagdaanan ng mga nakaraang bayani.
Sa pamamagitan ng paglikha muli ng kanilang mga mundo, kapag nalampasan ng isa ang mundo ng isang bayani, maaari niyang makuha ang kapangyarihan ng mga bayaning nauna sa kanila. Para itong isang sistema para magsanay ng mga bayani. Muli silang lumitaw at natagpuan ang kanilang sarili sa isang madilim na kagubatan. Umalingaunggaw ang boses ni Albi mula sa langit. Ito ang Beast Forest. Ang pagsusulit ay tungkol sa kaligtasan. Maaari kayong magtulungan o magunahan na ubusin ang isa't isa, depende sa gusto nyo. Gawin nyo ang lahat para mabuhay. Kung gusto nyo nang sumuko, basagin nyo lang ang globong hawak nyo para makabalik. Iyon lang. Pagkatapos niyon, nawala na ang kanyang boses. Habang ang lahat ay naguguluhan si Leo dahil parang pamilyar sa kanya ang lugar na ito. Ganitong ganito ang itsura nito bago pa ito nilamon ng kasamaan ng halimaw. Ang Reyna Silata. Dati itong kagubatan ng mga diwata. Sa paligid nila, may ilang estudyanteng mahina ang loob at tila nawawala na sa sarili. Nagkakagulo na. Gusto ko nang umuwi. Sigaw ng isa. Ilusyon lang yan, pangungutya naman ng iba. Mga mahihina. Pero si Leo, iba siya sa kanila. Alam niyang mali ang iniisip nila. Kahit pa binuo lang ang mundong ito mula sa mga alaala ni Professor Albi, lahat ng nangyayari rito ay totoo. Kapag nanganib ang buhay mo rito, talagang mamamatay ka. Sa sandaling iyon, isang berdeng palaso. Nang liwanag ang biglang tumalsik mula sa gubat patungo kay Leo. Mabuti na lang at laging handa siya kaya mabilis siyang nakailag. Ang palasong iyon ay galing pala kay Chelsea Llewellyn. Nang makitang nakailag si Leo, humakbang si Chelsea at sinabing, nagkita na tayo dati, di ba? Napakasarap talagang talunin ang isang mula sa pamilya Zeringer. Pero pinaalalahanan siya ni Leo, taga-pamilya Plov ako. Pero magkasama kayo ni Celia kanina. Malakas na sigaw ni Chelsea sabay gamit ng wind cut magic. Biglang may nabuong karit na, gawa sa enerhiya sa kanyang kamay. Sa dami ng karanasan ni Leo, medyo nagulat siya, isa itong spell na hindi pa umiiral noong unang panahon. Pero sa madaling salita, halos pareho lang ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, handa sa anumang mangyayari. Nang makitang nananatiling kalmado si Leo, napabuntong hininga sa inis si Chelsea. Nagawa mo pang maging kalmado kahit nasa harap mo na ako. Pinaikot niya ang karit at inihagis. Ito paharap na parang talin ng lagari. Pero para kay Leo, wala lang ang ataking iyon. Sa isang simpleng kumpas ng kanyang espada, madali niyang naitaboy ang karit. Nang makita itong ginawa ni Leo nang walang kahirap-hirap, nagbago ang mukha ni Chelsea. Wala siyang ginamit, pero hindi ko maramdaman ang aura ng aerial field niya. Mahirap ba talagang ma-detect ang attribute niya? Tanong niya sa sarili. Iminungkahi naman ni Leo na, masyadong simple ang ataking iyon. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Mas malaki ang punto sa pagsusulit na ito kapag mas matagal kang makakaligtas. Bilang isang magesh, hindi ba't mas makakatulong kung may kasama kang swordsman, nakangiti niyang pangungumbinsi. Pero para kay Chelsea, baliwala ang mga sinabi niya. Pasensya ka na, pero isa akong battle mage. At isa pa, sinabi mong simple lang ang atake ko. Galit na sabi nito. Kalmadong sumagot si Leo, tama ang narinig mo. Para sa isang wind spell, masyadong nakakasawa ang galaw na yan. Lalo na pagdating sa lakas. Nang marinig ang sermon ni Leo, napairap si Chelsea, sinisermonan mo ako tungkol sa mahika. Ako na isang direktang tagapagmana ng pamilya Llewellyn. Tingnan natin kung paano mo kakayanin ang simpleng ataking ito. Iwinasiwas niya ang kanyang staff, at nagpakawala ng maraming blade slashes at wind arrows kay Leo. Pero nang tumama ang mga ito, napagtanto niyang wala na si Leo sa kanyang pwesto. Nawala siya. Hindi ko maramdaman ang mana niya. Bakit? Natatarantang tanong ni Chelsea. Bigla na lang lumitaw si Leo sa harap niya, at sinuntok siya sa tiyan na naging dahilan ng kanyang pagluhod. Kailangan ko pa yatang makiusap ng maayos para makipagtulungan ka, no? Itinali ni Leo si Chelsea sa isang posteng kahoy at nagmitsa ng apoy na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Nagising si Chelsea Llewellyn mula sa kanyang pagkakahimbing. Nagulat siya nang makitang nakagapos siya sa isang kahoy sa ibabaw ng naglalagablab na apoy. Parang isang ritual ng sakripisyo ang eksena. Ano to? Pasigaw na tanong ni Chelsea sa sobrang takot. Nang makitang gising na siya, muling nag-alok si Leo. Gusto mo ba talagang makipagtulungan sa akin? Nagnitngit ang mga ngipin ni Chelsea at bakas ang pandidiri sa kanyang mukha. Hinding-hindi. Wala akong kailangan kundi ang aking kuya at ang aking wind blade. Sigaw niya sabay gamit ng mahika para putulin ang mga lubid, pero sa sandaling iyon, isang maliit na kulay pulang sealing array ang lumitaw sa kanyang pulso, kaya hindi gumana ang kanyang mahika. Isa itong magic sealing formation, bulong ni Leo. Pero wala akong masyadong mana, kaya hindi ko ito mapapatagal. Sumagot si Chelsea, madali ko lang masisira ang ganitong klase ng mahika. Malamig nang umiti si Leo. Akala mo ba hahayaan kitang mag-focus?
Unti-unti nang lumalapit ang apoy kay Chelsea at sinimulan ng sunugin ang bahagi ng kanyang suot. Sandali, itigil mo yan. Napakainit. Sigaw niya. Patuloy pa ring iginigiit ni Leo na makipagtulungan siya. Dahil wala nang magawa, sumuko na rin si Chelsea. Sige na. Papayag na ako. Hindi agad siya pinakawalan ni Leo, sa halip ay pinasumpa muna siya sa karangalan ng kanyang pamilya. Sige. Sumusumpa ako. Sumusumpa ako sa karangalan ng pamilya Llewellyn na makikipagtulungan ako. Itigil mo na to, sabi ni Chelsea, habang nanginilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa loob-loob ni Leo, para siyang baliw na nakangisi. Napakadali, bata pa talaga siya, isip niya. Hinila niya ng malakas ang lubid kaya nahulog si Chelsea. Sinalo siya ni Leo ng dahan-dahan at nagsalita sa isang malumanay na boses. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa iyo, Llewellyn. Nagbago ang eksena sa labas kung saan ang mga estudyante ay nahihirapang makipaglaban sa kagubatan, binabantayan sila ng mga guro. Sa pamamagitan ng mga monitoring screen para bigyan ng puntos at i-evaluate, habang nanonood si Professor Albi, lalo lang siyang nagagalit. Mga hangal talaga. Para sa kanya, katangahan para sa mga low-rank na estudyante ang sumali rito. Pero pinuri niya ang dalawang mabilis na nakaintindi sa sitwasyon. Sina Celia Zeringer at Abat Llewellyn. Siguradong may magandang kinabukasan ang imperyo ng Rodren, napatingin si Albisa. Isang screen at nakitang nagtutulungan sina Leo at Chelsea laban sa isang higanteng buffalo. Sandali, hindi ba't si Leo Plovian? Ang ginawa niya. Sa campfire kanina ay medyo kakatwa, pero ang mapapayag si Chelsea Llewellyn na makipagtulungan ay isang malaking puntos. Wala siyang taglay na lakas o talino gaya ni Celia o Abat. Pero isa siyang unpredictable wild card, bulong niya. Interesado siyang nanonood kay Leo sa screen. Balik tayo kay Leo. Kahit na napilitan lang makipagtulungan, hindi mapigilan ni Chelsea na humanga sa kanyang galing. Habang pinagmamasdan sila, talagang napakakombenyente na may kasama kang kabalyero. Sabihin mo nga sa akin, anong klaseng aura ba ang ginagamit mo? Wala akong nararamdamang mana mula sa iyo, kuryosong tanong niya. Si Leo naman, na hindi nag-iingat sa mga sinasabi, ay sumagot ng diretsahan. Hindi ko alam kung paano gumamit ng aura. Natulala si Chelsea, hindi niya na kayang sundan ang takbo ng usapan. Ano? Paano mo nagagawa ang mga iyon nang walang aura? Sagot ni Leo. Ang esensya ng mga bagay ang pinakamahalaga. Ganon din pagdating sa mahika ng hangin. Sa tingin mo, ano ba ang esensya ng mahika ng hangin? Tanong niya. Para magpakitang gilas, nagpalabas si Chelsea ng sunod-sunod na wind-breaking spells. Bumuo ang mga ito ng matatalim na talim. Hiniwan niya sa dalawa ang isang halimaw na nagtangkang tambangan sila. Ngumiti siya ng mapang-asar, ang pag-uusap daw tungkol sa mahika sa harap ng pamilyang Llewellyn ay talagang kakatwa. Si Leo, na hindi naman nagalit, ay pinagsabihan pa rin siya. Pinupuri ko ang lakas na yan, pero ang paraan ng paggamit mo ay mali lahat. Lumapit si Leo na parang isang guro, kaya naman bumulong ng pasinghal si Chelsea. Napakaano mo talagang. Bago pa siya makapagpatuloy, sumenyas na si Leo na tumigil muna. Teka, hinto. Napagtanto ni Chelsea ang dahilan. Sa harap nila ay may ilang mga tuyot na bangkay, matagal ng lantutay at parang mga mami. Kumunot ang noo ni Chelsea. Nakakita na ako ng mga ganito dati. Ngayon, naintindihan ko na ang kailangang gawin para makapasa sa pagsusulit na to, sabi ni Leo. Bumulong siya, pero bigla siyang nakaramdam ng panganib at wala ng oras para mag-isip pa. Agad na sumugod si Leo, hinawakan ng mahigpit si Chelsea, at hinila siya sa gilid. Tinulungan niya silang dalawa na makaiwas sa isang hindi pamilyar na atake. Mula sa malayo, may ilang tao ang papalapit. Sayang naman, gusto ko pa namang pabagsakin si Chelsea Llewellyn bago pa siya matanggal. Yung kasama naman niya ay wala lang, hindi naman espesyal. Ang nagsasalita ay si Tren na nakipag-alyansa sa isang grupo ng mga estudyante para tanggalin ang mga malalakas na kalaban. Sige, sabay-sabay tayong umatake. Sigaw ni Tren habang sumusugod ang grupo na parang mga asong ulol, pero hindi nila dapat harapin si Leo sa malapitang labanan. Agad niyang sinuntok sa mukha ang isa sa mga umatake, kaya tumalsik ito na parang patay na aso. Nang makita nilang bumagsak agad ang kasamahan nila, nagpanik ang iba at hindi na nangahas na umatake ng basta-basta. Suportahan mo ako, paalala ni Leo kay Chelsea. Ah, sige. Sagot niya, habang nanginginig pa rin ang katawan mula sa panganib kanina. Matapos ang ilang segundo, biglang nagkaroon ulit ng lakas ng loob ang grupo ni Tren. Anong ginagawa niyo? Atake na dali. Sigaw nila. Sumugod sila ng walang pag-iingat, nang hindi nalalamang ang lider nilang si Tren ay tahimik ng tumakas. Sa isip niya, hindi ako pwedeng matalo rito. Maghahanap na lang ako ng ibang kalaban. Pinilit niya ang sarili at mabilis na tumakbo pasulong. Kasabay nito, hindi kalayuan, namataan ni Celia ang figura ni Tren at lumipat siya sa kabilang direksyon. Kaya naman, nakita ni Celia at Abad Llewellyn si Leo. Nakahandusay na at talunan ang grupo ng mga estudyante sa lupa kasama si Chelsea.
Nang makita ang kanyang kapatid, tuwang-tuwa ang kuya ni Chelsea. Patakbong lumapit si Chelsea para yakapin si Abad. Pinatahan siya ni Abad. Chelsea, ligtas ka ba? Natutuwang tanong ni Celia. Paano kayong dalawa na uwi rito na magkasama? Sagot ni Leo. Nagmungkahi ako na makipagtulungan. Masyado siyang matigas ang ulo at tumanggi, kaya naman, kinumbinsi ko siya ng husto. Sabi niya na may kasamang mapaglarong ngiti, kaya naramdaman ni Celia na may hindi simple sa nangyayari. Ano na naman ang binabalak mo sa pagkakataong ito? Maingat na tanong ni Celia. Sa hindi malamang dahilan, lumapit si Leo at tinulungang makatayo ang bawat isa sa mga bumagsak. Nagtatakang nagtanong si Chelsea kung bakit niya sila tinutulungan. Paliwanag ni Leo, hindi na kailangan ng kompetisyon. Sama-sama nating sasakupin ang mundong ito. Ang gubat ng mga halimaw ay nasa abnormal na kalagayan. Nakikita niyo ba ang mga bangkay na yon? Lahat ng tubig sa katawan nila ay naubos na. Hindi lang yon ang kakatwa sa gubat na to. Hindi ba't nakakapagtakang kakaunti lang ang mga halimaw? Nang marinig ito, napagtanto ni Celia ang problema. Ngayong nabanggit mo, napansin ko nga. Para bang may kung anong kumakain sa kanila. Siguradong may isang mataas na uri ng halimaw dito kaya nagtatago ang iba sa takot. Tumango ang maputing buhok na si Abad Llewellyn. Naintindihan ko. Ang unang tagumpay ng bayaning si Albi ay ang pagpaslang sa isang mataas na uri ng halimaw. Hindi pa man siya natatapos magsalita. Naramdaman ng grupo ang isang nakapangingilabot na pagnanasang pumatay na nakatutok sa kanila. Napapawis ang buong katawan nila sa sobrang takot. Mukhang nagpakita na siya, bulong ni Leo. Balik tayo kay Tren, gumagamit siya ng light spell para hanapin ang daan. Sa kahit anong paraan, tatanggalin kita, Leo, nang gagalaiting sabi niya. Pagkatapos ay napansin niyang may aninong nakaharang sa dinadaanan niya. Inilapit ni Tren ang kanyang tungkod para tignan ito. Nang mapagtanto niyang isa itong bangkay, nagulat siya at napaurong habang sumisigaw, ano to? Bigla namang may malagkit na bagay ang pumatak sa kanyang tungkod mula sa itaas. Sa kuryosidad, tumingala si Tren para tignan ito. At nang tumingala siya, halos mamatay siya sa takot. Eksakto sa itaas niya ang isang higanteng gagamba na nakatitig sa kanya ng may matinding katakawan. Lipat naman tayo sa malaking bulwagan sa labas. Ang ilang mga estudyante na maagang natapos sa pagsusulit dahil sa panganib ay masayang nagmamayabang. Nakatalo ako ng mga 15 o 16 sa kanila, kwento ng isang nasasabik na estudyanteng kulay kape ang buhok. Ako rin, tango naman ng taong nasa harap niya. Kasabay nito, tinignan sila ni Professor Albi na punong-puno ng pagkadismaya ang mukha. Sa kabuuan, mga 500 ang sumubok at lahat sila ay nabigo. Nang marinig ito, nagpanik ang isa pang professor at nagbigay ng payo, pero nagmatigas si Professor Albi na kailangan pa rin nilang pumili ng mga 100 tao. Hindi gaya sa ibang rehiyon, 50 estudyante na lang ang natitira na kumukuha ng pagsusulit. Hindi babaguhin ni Albi ang kanyang desisyon kung hindi nila maaabot ang aking pamantayan. Handa akong ibagsak silang lahat. Inilagay ako ni Principal Ken para mamahala sa. Kinuha ni Leo ang pagsusulit na ito dahil alam niya ang totoo. Nakatitig siya sa monitoring screen kung saan makikita si Leo, at naisip niya sa sarili na ang mga tunay na bayani ay nakikilala sa oras ng kagipitan. Si Leo Plove, siguradong napansin na niya ang kakaibang nangyayari sa kagubatan. Pero makakaligtas kaya siya sa mundong ito? Tanong niya sa sarili. Balik tayo sa grupo ni Leo, mabilis silang nagtipon at nagpatuloy sa paglalakad. Buisit, sobrang dilim naman dito, reklamo ng isang estudyanteng may mahabang buhok. Bigla namang huminto si Celia na nangunguna sa grupo at nagsignal. Teka, may kung anong nasa harap natin. Humanda kayo sa laban. Itinuon niya ang kaniyang mana sa dulo ng kaniyang espada, dahilan para magliwanag ito ng kulay pula. Agad nilang nakita ang katawan ni Trident na hawak ng kung anong nilalang. Yung nasa likod ang totoo, babala ni Abad, susubukan sana niyang magpakawala ng attack spell pero hindi pa ito nabubuo. Pinigilan siya ni Leo at sumigaw kay Trident, Gulliver, gising. Basagin mo na yung kristal. Sumunod si Trident, nagnitngit ang kaniyang mga ngipin. At dinurog ang batong kristal. Naglaho ang kaniyang katawan sa liwanag at na-teleport palabas ng mundong iyon. Suminghasing sa galit ang higanteng gagamba, dahil nakatakas ang biktima sa mga panga nito. Dahil wala na silang dapat ipag-alala kay Trident, malayang nailabas ni Abad Llewellyn ang kaniyang mahika at mahinang binigkas ang wind fangs. Walang bilang na matatalim na talim ng hangin ang humabas ng diretsyo, na naging dahilan para maligo sa dugo ang higanteng gagamba. Pero kahit marami na itong nawalang dugo, naghilom ang mga sugat nito sa bilis na nakakamangha. Sa bilis ng paghilom nito, namutla ang buong grupo. Hindi pa ba sapat yon? Sa isip ni Leo. Gaya ng hinala ko, ito nga ang Spider Princess na si Tarantulia. Napagtanto niya ang tunay na anyo ng halimaw. Sa kabilang banda, isang estudyanteng may hawak na palakol ang sumugod at sumigaw ng, "Heto ang sayo," pero bago pa siya makalapit sa gagamba, hinampas siya ng isa sa mga binti nito at tumalsik siya ng napakalayo. Wala nang oras si Celia para tingnan ang kasamang tumalsik.
Hirap man siyang tumayo, sinabi niyang, tatapusin ko ito sa isang tira lang, pagkatapos ay itinuon niya ang malakas na enerhiya sa dulo ng kaniyang espada. Nang mapuno na ang enerhiya, pinakawalan ito ni Celia na parang isang laser beam na bumaon sa ulo ng gagamba. Pero dahil sa tindi ng buhay nito, naglaho ang butas sa noo nito sa loob lang ng ilang segundo na parang walang nangyari. Dahil sa hindi kapanipaniwalang eksenang ito, natulala si Celia. Hindi niya ito matanggap. Nang makitang bigo ang atake ni Celia, sumugod na si Abad Llewellyn para ipakita ang malaking agwat sa pagitan ng isang mage at isang knight. Puno ng kumpiyansa, gumamit siya ng isang bombardment spell na lumikha ng nakamamatay na talim ng hangin. Pumulupot ito sa katawan ng gagamba, pero laban sa Reyna, hindi pa rin sapat ang pinsalang nagawa nito. Lalo lang itong nagalit. Si Abad ang nagbigay ng pinakamalaking pinsala kaya nasaktan ito ng husto. Itinuon nito ang buong galit sa kaniya. Mabilis na gumamit si Chelsea ng offensive spell para iligtas ang kaniyang kapatid sa huling sandali. Kaunting sugat lang ang natamo ni Abad. Sa kaniyang braso. Ayos ka lang ba? Tanong ni Chelsea. Salamat, Chelsea, sagot ni Abad. Nang makitang walang magawa ni Celia at Abad, nawalan ng pag-asa ang estudyanteng may palakol. Anong klaseng halimaw ba ito? Paliwanag ni Leo, ito ay isang nakakatakot na kakayahang mag-regenerate. Siya ang anak ni Tarantulia, ang reyna ng Tartaros, isang halimaw mula sa hukbo ni Arios na sumira sa kagubatan ng mga fairy. Napatingin ang lahat kay Leo na parang galing siya sa ibang planeta, habang inaalala naman ni Leo ang mga nakaraan sa kanyang isipan. Ang mana sa kaliwang mata ni Albi ay ang mana ng Fairy King na si Tarantulia. Pinunuan niya ang isinumpang kagubatan at sinira ang tahanan ng mga fairy. Nilamon nito ang braso ng Fairy King. Sa laban na yon, akala ko napatay na ni Luna si Tarantulia, pero ang kanang braso ng Fairy King sa loob ng tiyan nito ang nagligtas sa buhay niya. O mas tamang sabihin, ang walang hanggang enerhiya mula sa Ring of Life. Nag-alab ang damdamin ng grupo para lumaban. Kung ang halimaw na ito ang susi sa pagsusulit, tatalunin ko siya. Sino pa nga ba, sina Abad at Celia? Ang nagsabi niyon. Pareho nilang pinaulanan ng mga skill ang gagamba. Pero alam ni Leo na wala itong saysay. Paulit-ulit lang itong magre-regenerate hanggang sa maubos ang mana nyo, malamig niyang sabi. Anong gusto mong gawin namin? Tanong ni Celia. Sagot ni Leo. Kailangan ng 2 taong magtutulungan. Pero tumanggi agad si Abad. Ayoko. Ako ang kukuha ng pinakamataas na score, hindi ikaw. Sigaw ni Celia. Nang makita silang nag-aaway, binulyawan sila ni Leo na kapag hindi nila nalagpasan ang hero trial na ito, lahat sila ay babagsak. Nagulat ang dalawa at itinigil ang pag-aaway. Sinabi ni Abad na kahit magtulungan pa sila, mangangailangan pa rin ng oras para makabuo ng ataking sapat para patayin ito. Sila lang ni Celia ang makakatagal sa pagpigil dito. Natahimik si Celia, habang ang iba naman ay naguguluhan. Tumayo si Leo. Ako na ang gagawa, sabi niya, habang puno ng kumpiyansa ang kaniyang mukha. Hindi ka naniniwala? Pagpapakamatay yan. Hindi mo nga alam kung paano maramdaman ang aki. Alam ko, at kaya ko itong pigilan sa loob ng 5 minuto. Sagot ni Leo na tila ba wala lang ito sa kanya. Nag-alala naman si Abad, paano kung pumalpak ang atake? Tugon ni Leo. Sa tingin ko hindi mangyayari yun. Ang apoy at hangin ay laging magandang magkapareha at swak na swak ang koordinasyon. Dahil sa sinabi niya, nagkatinginan sina Celia at Abad na tila ba may naisip silang plano. Habang nag-iisip sila, biglang sumugod si Leo para umatake. Hinawakan niya ang palakol at iwinasiwas ito diretso sa bibig nito, dahilan para mapatili sa sakit ang gagamba. Habang tinitingnan ang mabilis na paghilom ng halimaw, naisip ni Leo na hanggang dito lang ang kaya kapag hindi gumamit ng aki, kailangan niyang makahanap ng mabisang paraan. Para makakuha ng oras, tinawag ni Leo si Chelsea. Gumamit si Chelsea ng mahika ng hangin para hipan ang lahat ng mga sandata sa paligid patungo sa kanya, habang nagsasalita siya. Biglang tumalon si Leo paitaas para iwasan ang tusok ng dambuhalang paa ng gagamba. Pagkarinig sa hiling, nagpanik si Chelsea. Kapag gumalaw ka ng ganyan kabilis, masasaktan ka. Wala nang oras para magpaliwanag, giit ni Leo. Sasaluhin ko sila. Huwag kang mag-alala, bilisan mo na. Anong sandata? Tanong ni Chelsea. Kahit ano. Sagot ni Leo. Sa hiling niya, gumamit si Chelsea ng mahika ng hangin para magpalipad ng isang sandata patungo sa kanya. Mula sa tunog, nahulaan ni Leo na isa itong maikling pakurbang espada, o kaya naman ay isang mahabang talim na may 2 talas. Binuhos niya ang lakas sa kanyang mga binti at paitaas na tumalon sa ere. Inabot niya at sinalo ang 2 sandata habang lumilipad ang mga ito. Gamit ang momentum ng kanyang pagbagsak, nagpakawala si Leo ng sunod-sunod na serye ng taga na pumutol sa bawat paa ng gagamba. Pero dahil sa sobrang lakas ng pressure, hindi nagtagal at nagkapira-piraso ang mga talim pagkatapos ng ilang tama. Agad na sumigaw si Leo para sa iba pang sandata. Kahit walang salita, swak na swak ang kilos ni Chelsea. Hinipan niya ang bawat sandata patungo sa kinaroroonan ni Leo.
Ipinamalas ni Leo ang kanyang napakahusay na galing sa sandata, walang tigil niyang binugbog ang gagamba hanggang sa hindi na ito makaganti. Tulala si Chelsea sa nakikita. Kasing edad lang natin siya, pero ang itsura niya ay parang isang Diyos ng digmaan. Si Abad, na nakasaksi nito, ay hindi na nangahas na maliitin pa si Leo. Kaya naman pala, hindi lang siya kung sinong hamak na langgam, bulong niya. Habang binubugbog ang gagamba, nagkaroon si Leo ng maliit na sugat sa kanyang pisngi. Nang maramdaman ang agos ng mainit na dugo, napangiti siya ng may pananabik. Buhay pa ako. Kung hindi ko man lang mapatumba ang isang insektong to, pagtatawanan lang ako ng iba sa kabilang mundo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, at binuhos ang lahat ng lakas niya sa isang taga sa halimaw. Gaya ng dati, nagdurog ang talim. Humingi si Leo ng susunod na espada, pero nagpanik si Chelsea. Iyan na ang huling espada. Natigilan si Leo sa hindi inaasahang balita. Mabuti na lang, natapos na ni Celia ang kanyang skill. Isang matinding enerhiya ang bumulwak mula sa kanya. Ano ka ngayon, patay na insekto? Sigaw ni Celia, habang iwinawasiwas ang kanyang espada at nagpakawala ng isang dambuhalang haligi ng nagbabagang apoy. Bago pa man makahiyaw ang gagamba, naging litson na ang bangkay nito. Matapos itong mamatay, lahat sila ay nakatanggap ng abiso. Ang unang kabanata, ang Wildwood, ay matagumpay na natapos. Napasalampak si Celia, ubos na ubos ang lakas. Tapos na rin sa wakas, buntong hininga niya sa tuwa. Tumingin siya kay Leo ng may paghanga. Talagang naitagal mo ang halimaw na yon ng 5 minuto. Leo, ang galing mo. Singit naman ni Chelsea. Kamangha-mangha. Ang galing. Para kang yung mga bayani sa mga kwento, promise. Napabuntong hininga si Leo dahil hindi lang siya parang isa. Isa talaga siyang tunay na bayani. Tumingin sa kanya si Chelsea na parang isang idolo at nagsabi, oo, gusto ko ring maging isang battle mage. Pero ang pakikipaglaban ng malapitan ang pinakamalaking kahinaan ko. Turuan mo naman ako, please. Napangiti ng lihim si Celia. Para sa mga paslit na to, ang pagsasanay ni Leo ay isang bagay na dapat nilang abangan. Sana maranasan niyo ring lahat ang training ni Leo kahit minsan lang. Sabi niya na may nakakalokong ekspresyon na nagpalito kay Chelsea. Hindi na pinansin ni Leo ang daldalan at pinulot ang singsing na nahulog sa lupa. Ito ba ang gamit na nakuha natin? Mula sa singsing, isang sinag ng liwanag ang lumabas, at isang maliit na nilalang na may mga pakpak sa likod ang nagpakita. Agad itong nakilala ni Leo. Silly, natatandaan mo pa ba ako? Ako si Kyle, sabi nito. Ngumiti ng bahagya si Prinsipe Silly, na tila sumasang-ayon. Pagkatapos, nagbago siya tungo sa pagiging liwanag at pumasok sa loob ng singsing. Naisip ni Leo na tila naging isang hari ng mga fairy ang nilalang. Dahil sa kayamanang nahanap ni Albie, nakuha niya ang manay. Nagsimula ng gumuho ang paligid. Isang tunog ang umalingaunggaw. Isang countdown para sa pagbabalik mula sa trial area. 5, 4, 3, 2, 1. Ang gantimpala sa pagtatapos ay ang panata ng hari ng mga fairy. Isang mahiwagang anino ang nagpakita sa harap ni Leo at bumulong. Nakatago ang madilim nitong mukha, pero tulala ang mga mata ni Leo na tila ba nakikilala niya kung sino ang kaharap niya. Lumipas ang oras at napunta ang eksena sa isang mataong bayan. Isang matandang lalaki ang bumubulong habang binabasa ang ulat. Mukhang natapos na ang pagsusulit sa kanlurang teritoryo. Siya si Kion Bedian, isang master swordsman at headmaster ng Lumen Academy. Sa tabi niya, may isang babaeng mukhang stressed na secretary. Tapos na agad? Pero sa ibang rehiyon, marami pa ring tao. Ilan ba ang ipinasa ni Professor Albie? Sumulyap si Kion sa ulat. Nagulat siya, ang ganda ng mga numero ni Albia. 4 na po ang nakapasa. Ang dami naman yan, buntong hininga ng secretary. Tumawa si Kion. Huwag kang masyadong kabahan, akala ko nga 10 lang ang papasa, na curious naman ang secretary. Akala ko si Celia Zeringer o si Abad Llewellyn ang mangunguna sa listahan. Sino ba talaga ang nakakuha ng pwestong yon? Sagot ni Kion. Nabalitaan ko na nahirapan daw silang pumili. Isang tao ang hinirang bilang freshman representative. Gulat na gulat ang secretary. Nagrekomenda si Professor Albie ng isang tao. Nakakagulat. Si Celia Zeringer ba to o si Abad Llewellyn? Sabi ni Kion na isa itong pangalan na hindi niya pa narinig kailanman. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang pagkilala ni Albie sa kanya. Iniisip ko kung anong klaseng estudyante kaya siya, inirekomenda ni Albie si Leo Plov. Siya ang freshman representative, ang dahilan, taglay niya ang talento para maging isang tunay na bayani. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang eksena ay napunta sa isang dambuhalang paliguan. Si Leo, ang ating bida, ay nagre-relax sa loob ng tub. Ang mga sakit na gaya nito ay kailangang gamutin ng may pag-iingat at panahon. Napakasarap, bulong niya habang sumasandal. Isang mahiwaga at madilim na boses ang umalingaw sa kanyang isipan. Ang gantimpala sa pagpasa ay ang panata ng hari ng mga fairy. Nagtaka si Leo kung ang pagpasok sa mundo ng isang nabubuhay na bayani ay karaniwang nagbibigay ng ganito. Mga reward, pero parang ako lang ang nakakuha.
Bago pa siya makapag-isip ng malalim, pumasok na si Madam Rene sa kwarto. Dahilan para magulat si Leo. Inay. Ano pong problema? Tanong niya. Seryoso ang mukha ni Rene. Leo. Alam mo ba kung bakit ako? Itiniwalag sa Zeringer clan. Noong nagligtas siya ng kasama, nawala ang apoy ng kanyang ina, pero hindi niya ito pinagsisihan kailanman. Leo, gusto kong gamitin mo ang iyong lakas at talento sa tama. Congratulations, dahil natanggap ka sa Lumen Academy, sabi niya habang nakangiti ng matamis. Lumipas ang panahon, at nag-iba ang eksena sa isang marangyang lungsod, ang Lumin, kung saan matatagpuan ng Academy. Sa pamamagitan ng Spatial Teleport Gate, nakarating na ang grupo ni Leo. Narating na ng mga bata ang lungsod. Siguraduhin. Bitbit ang inyong mga gamit bago lumabas ng gate. Isang paalala ang narinig. Tumingin si Leo sa gusali sa kabilang panig ng ilog at bumulong. Ito ang sentro ng Lumria, at doon naman ang Lumen Academy. Narinig ang boses ni Uncle Ziz. Leo, kamusta ang nakaraang buwan mo? Congratulations sa pagpasa sa entrance exam, kaway niya. Sumagot si Leo, salamat. Po, Uncle, pero bakit po kayo nandito? Imbes na sumagot agad, nagtanong si Ziz, walang tigil ang pagtatalo ng clan natin. Nitong nakaraang buwan. Alam mo ba kung bakit? Hula ni Leo, nagdesisyon na sila tungkol sa pagmamana ng Phoenix Breath, tumpak. Kahit hindi na miyembro ng clan ang kapatid ko, anak ka pa rin niya. Humanga ang mga elder dahil naipasa mo. Ang mahirap na Western exam, sabi ni Ziz habang kumukuha ng gintong susi sa bulsa at ibinigay kay Leo. Ito ang auxiliary space. Key. Buksan mo. Kinuha ni Leo ang susi at pinihit ito sa hangin na tila may binubuksan. Isang mahiwagang grimoire. Ang lumitaw sa harap niya na naglalabas ng napakalakas na aura. Pinapatakan ito ni Ziz ng dugo sa pahina. Kinagat ni Leo ang dulo ng kanyang daliri. At nagpatak ng ilang dugo. Naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang libro. May mga kakaibang letra na lumitaw sa mga pahina. Ngayon, ikaw na lang ang makakabasa ng librong ito. Hindi madaling matutunan ang mga sikretong teknik ng Zeringer clan, pero may kutob akong mapapatunayan mo agad ito. Congratulations dahil isa ka ng miyembro ng Zeringer clan, sabi ni Ziz habang tinatapik ang balikat ni Leo. Napunta ang eksena sa isang tavern sa tabi ng daan kung saan makikipagkita si Leo kay Celia. Habang hinahanap siya, aksidenteng nakabangga ni Leo ang isang babaeng kasing edad niya, kaya nagkalat ang mga dala nitong libro. Pasensya na, hindi ako nakatingin. Nagpanik ang babae, dinampot ang mga libro, at nagmamadaling umalis, pero naiwan niya ang kanyang student ID card. Pinulot ito ni Leo at bumulong, Chloe Mueller, freshman sa Lumen Academy. Isinantabi muna ito ni Leo at pumasok sa loob. Naghihintay na roon si Celia, at nagrereklamo, Leo, ang tagal mo naman. Mga uniform, textbook, marami pa tayong bibilhin. Humingi ng paumanhin si Leo at sinabing, kinailangan niyang katagpuin si Uncle Ziz. Nang marinig iyon, natuwa si Celia. So, nagdesisyon na ba sila? Ano ang resulta? Ipinakita ni Leo ang kanyang kakayahan. May lumabas na nag-aapoy na pakpak sa likod niya na sobrang liwanag. Ganito ba ito gamitin? Kalmado niyang tanong. Si Celia naman ay, nabitawan ang mga gamit niya sa gulat. Hindi maaari. Inabot ako ng 3 linggo bago ko naramdaman ang sikretong teknik na ito. Leo, sino ka ba talaga? Sa isip niya habang tulala. Hindi mo siya masisisi. Si Leo ay isang legendary hero na kayang matutunan ang mga teknik ng walang kahirap-hirap. Lumipas ang panahon. Napunta ang eksena sa dauman. Isang barkong may modernong makina ang lumitaw. Napanganga ang mga freshman. Wow! Ang laki. Isang professor ang lumapit. Welcome, mga freshman. Ako si Professor Analandu, ang may hawak sa mga novice knight, tayo ay aalis na patungong Lumen ngayon. Sumakay na kayo. Nagmadaling sumakay ang lahat kung saan may naghihintay na handaan ng mga dessert, habang ang lahat ay masayang kumakain, isang boses ang tumawag kay Leo at Celia. Huy, kayong dalawa dyan. Pwede bang istorbohin muna? Ako si Carl Thomas. Mula sa kaharian ng Moira. Mula potion hanggang sandata, nagbebenta ako ng lahat. Hanapin niyo lang ako kung may kailangan kayo sa school. Siya ay nag-abot ng card at sinabing isa siyang alchemist na maraming paninda. Nainis naman si Celia dahil napagkamalan silang magkasintahan. Sumagot si Leo, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Leo Plove mula sa Kingdom of Daz. Nagulat si Car. Daz? Ibig sabihin, naipasa mo ang Western Regional Exam. Ang galing. Pinagmamasdan ni Leo ang paligid ng may kaba. Ako lang ba, o parang nakakapagtaka ang sitwasyong ito? Masyadong mapayapa ang lahat, parang may mali. Bukod kay Celia, hindi ba dapat normal lang na mainit na salubungin ang isang freshman na nakapasa sa exam? Tumango si Car habang kumakain ng cake. Oo, wala namang dahilan para tratuhin ng masama ang mga estudyante bago ang enrollment.
Pero pagkatapos magsalita ni Carr, biglang yanig ang barko ng malakas. Isang higanteng galamay ang lumitaw. Mula sa kailaliman ng dagat. Humampas ito sa barko, dahilan para mabitak ang deck. Narinig ang mga sigaw ng takot. Professor Ana Landu, tulong. Kalmadong uminom ng wine si Professor Ana Landu at sumagot, tulungan niyo sila. Kayo ay mga estudyante ng Lumen Academy. Bilang mga hero candidate, kapag may panganib, kailangan niyo itong lagpasan ng mag-isa. Tumingin siya sa unahan kung saan ang isang higanteng pugita na puno ng pangil ang lumitaw sa dagat. Dahil sa biglaang pangyayari, nagalit si Celia. Tinapakan niya ang cake na hawak niya. Pagkakita roon, iniamba ni Leo ang kanyang espada, pinutol ang galamay at kinalma siya. Celia, kumalma ka lang. Sumagot siya, sarili mo ang intindihin mo. Pagkasabi noon, inatake niya ang pugita gamit ang espadang nababalot ng liwanag. Pero agad na ibinuka ng pugita ang bibig nito at nagbuga ng malakas na tubig kay Celia, dahilan para mabasa siya ng husto. Basang-basa na parang sisiw. Walang masabi si Leo. Ganyan naman talaga ang ugali niyan, nilalabas ang tubig kapag mainit. Basic na kaalaman lang yan. Lalo lang nagalit si Celia dahil sa walang gana niyang komento. Sa kabilang sulok naman, may isang estudyanteng mahigpit na pinupuluputan ng isang tentacle at malapit ng maging tanghalian ng pugita. Anak ng buwisit na pugitang to. Nagnitnit ang mga ngipin ni Leo at mabilis na tumakbo para iligtas sila. Silang dalawa ay nagpakawala ng mga tira at madaling nahiwa sa dalawa ang tentacle. Nagtago naman si Carr sa ilalim ng mesa habang pinapanood na magkatabing lumalaban nina Leo at Celia. Hindi siya makapaniwala. Ito nga ang lakas ni Celia, ang top scorer ng Western Region. Pero sino ba talaga itong si Leo? Nagtataka siya. Pero bago pa siya makapagsalita, isang naninigas na tentacle ang tumalsik kay Carr at muntik na siyang tamaan. Hoy, mag-ingat ka nga. Inis niyang sigaw sa taong nag-freeze ng tentacle. Napatingin si Leo at namukhaan ang babaeng nakabangga niya kanina. Iba ang galing niya sa paggamit ng ice magic, hindi ito ordinaryo. Kay Carr naman, nagreklamo siya, bakit hindi ka nalang nanatili sa likod kung hindi mo naman pala kayang protektahan ang sarili mo? Bumulong si Carr, grabe, wala talagang pakialam ang malalakas kung madamay man kaming mahihina sa laban nila, at parang minalas pa, may isa na namang tentacle na tumalsik sa kanya, para siyang magnet ng mga naputol na tentacle. Pero sa pagkakataong ito, ang mga kumilos na ay ang magkapatid na sina Abad at Chelsea. Hindi pa tapos ang paligsahan, Celia Zeringer, paalala ni Abad. Ganoon din ang nararamdaman ko, sagot ni Celia. Habang pilit na umaatake ang mga estudyante, si Professor Ana Landu naman ay masayang humihigop ng kanyang alak at bumulong, maraming halimaw sa lawang patungo sa Lumen Academy. At may isa rito na perpekto para sa isang welcome party. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga pambihirang estudyante, gaya ng inaasahan niya. Ang mahuhusay na team leaders. Sina Chenzia ng Silangan, Celia Zeringer at Lueli ng Kanluran, Chloe Mueller ng Hilaga, Walden Titan ng Timog, at si Duran ng Central Region. Talagang kakaiba ang mga freshmen ngayong taon, pero ang pinakakahanga-hanga ay ang hindi kilalang freshman na yon. Ang galing niyang humawak ng espada, walang sayang na galaw, at parang alam na niya ang susunod na gagawin ng Kraken. Makikilala ko siya sa night class, sabi ni Ana Landu habang nakangiti. Dahil sa pagtutulungan ng mga sikat na individual na ito, hindi na nakayanan ng Kraken at sumuko na ito. Ang barkong lulan sila ay dumaong na sa Lumen Academy. Pagkababa ng barko, ang lahat ay nagsusuka at namumutla ang mga mukha. Akala ko mauubusan na tayo ng supply, bulong ni Carr. Si Professor Ana Landu naman ay tumalon pababa mula sa unahan ng barko at nagsabing, kailangan ninyong tawirin ang lawang, yan ng paulit-ulit. Masanay na kayo agad? Ngayon, pumunta na tayo sa enrollment hall. Lipat tayo sa training grounds ng Lumen Academy. Nagtipon-tipon ang mga freshmen habang pinapanood ng ilang mga taong naghahanap ng mga pambihirang estudyante. O, di ba, sabi ko sa inyo walang ordinaryo rito. Sana may makita tayong interesante ngayong taon. Kumalat ang mga bulong-bulungan. Huwag niyo nang intindihin yan, utos ni Professor Ana Landu. Magsisimula na tayo sa enrollment ceremony ngayon. Pumila kayo ayon sa mga top scorer ng bawat rehiyon sa harapan. Magsasalita na ang principal. Ang mga estudyante ay mabilis na tumayo ng tuwid. Nang kumalma na ang lahat, nagsalita na si Principal Kalan. Naparito kayo sa pag-asang maging mga bayani. May sasabihin ako sa inyo. Kung pangarap ninyong maging bayani, unahin ninyo ang inyong sarili at lampasan ang inyong sariling limitasyon, ang sinumang hindi kayang gawin. Yan ay hindi nararapat dito. Sa sobrang excitement, hinampas niya ang podium sa harap niya, at nadurog ito ng pira-piraso. Ang marahas na aksyong iyon ay nagpatahimik sa mga estudyante, walang nangahas na pumalakpak. Dahil walang reaksyon, nakaramdam ng pagkailang si Kalan. Masyado ba akong uminit? Ang mga estudyante
Ay nagising ang diwa at biglang naghiyawan, kaya naman napangiti siya. Pero nang humina ang ingay, bumulong siya, wala akong marinig. Nagulat ang mga profesor sa likuran. Habang tumatagal sila sa pagtuturo sa lumen, unti-unting naglalaho ang respetadong imahe ng arkitekto. Isinasantabi muna ang pagiging palabiro ng principal, anunsyo ng host, oras na para sa talumpati ng representative ng mga freshman. Ang representative ay si Leo Plauv. Maaari ka nang umakyat sa entablado. Nagulat si Leo at napalingon kay Professor Albi. Ngumiti lang ang professor at tumango. Dahil wala siyang choice, umakyat si Leo para basahin ang inihandang speech para sa mga professor at kapwa estudyante. Kaming mga freshman ay mag-enroll sa Lumen bilang mga proud na miyembro ng academy na ito. Salamat. Inalalayan siya ng host pababa at sinabing, "Salamat, Leo. Ngayon, sabihin mo naman sa amin kung ano ang layunin mo bilang freshman." Representative. Nahulaan ni Leo ang balak ng school. Gusto nilang inisin niya ang mga taong muntik nang makuha ang posisyong ito. Magagawa kaya niyang hamunin sila? Magandang araw, ako ang freshman representative na si Leo Plauv. Kung sino man sa inyo ang gusto ang pwestong ito, halikayo at kunin nyo. Kahit sino pa kayo. Dahil sa kumpiyansa ng kanyang tono, naisip ng mga guro na nakakagulat ang pagiging maayos niya. Inasahan nilang maging mapayapa ang enrollment ngayong taon. Lumipas ang oras hanggang sa maghapon na. Lipat tayo sa dormitories ng Lumen, kung saan inihahatid ng mga guide ang mga freshmen. Pagod kayo sa araw na ito. Simula bukas sa loob ng isang linggo, magsisimula na ang mga exploration class. Maaari kayong pumasok sa anumang klase at pagkatapos ay pumili ng 3 specialized subjects, matulog ng maaga para hindi kayo mahuli sa unang klase. Bago pumasok sa kwarto, binati ni Carl si Leo. Leo, magkatabi lang ang kwarto natin. Excited na ako para bukas. Good night, sige, kita tayo bukas. Tumango si Leo. Sa loob ng kwarto, inihagis niya ang kanyang maleta sa kama at humiga para magpahinga ng hindi man lang nagpapalit ng damit, pero hindi pa baya si Leo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang kamalayan ay lumipat sa isang lugar na parang isang dambuhalang silid-aklatan na puno ng hindi mabilang na mga libro. Ang inaasahan kong mahanap dito sa Lumin ay isang bagay na espesyal. Ang kwento ng aking pagkabayani ay magsisimula rito sa isip ni Leo. Mabilis na lumipas ang oras. Kinabukasan ng umaga, sa loob ng dining hall, mag-isang kumakain si Leo. Nang dumating si Carbit-bit ang isang tray na 3 beses ang laki sa normal. Naupo ito sa tabi niya at nag-alok, sabay na tayong kumain. Pumayag si Leo nang walang pag-aalinlangan, sige. Pero halos kasasabi pa lang niya, may gulo nang dumating, isang tray ng pagkain ang inilapag sa tapat ni Leo. Kasabay ng isang sigaw. Kinatawan ng mga freshman, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo, sa talumpati mo kahapon? Ang may-ari nito ay si Duran Moira,